Welcome back mga balakubak. Syempre yan yung laging intro ni JJ Helderbrand sa PBA Moto Club. Suot ko yung bigay nila sa akin na PBA Moto Club shirt. Yan, JJ Helderbrand with firma. So maraming salamat po PBA Moto Club. Panoorin niyo po yung vlog namin dyan a few months ago nung in-interview po kami ng paring Roger ko, yung partner ko po sa bowling. Sinishare ko lang po sa inyo. And yun nga po, ang content po na to ay pagpupugay po sa mga atletang may kapansanan. At syempre hindi lang po may kapansanan, lahat po ng mga atletang lumahok po sa Paris. At syempre yung mga history po, i-share ko po lahat yan sa inyo. Unang-una sa lahat, yung Paris Olympics po muna, sumali po dyan ay 22 athletes. Syempre pinangungunahan ni Idol Carlos Yulo. July 26 to August 11 po siya. Nag-medal po tayo ng 4 medals po ngayon. 2 gold at 2 bronze. Pero noong 2021 Tokyo ay nakakuha po tayo ng 1 gold, 2 silver, and 1 bronze. Sa pangunguna po ni Heidelin Diaz. Salamat po sa lahat ng suporta nyo, mga ka-bowlers. Sana po ay tuloy-tuloy ang suporta nyo sa mga bawat Pilipinong lumalaban po para sa Pilipinas. Ako po, pala si Patrick Eusebio. Ako po si ka-bowler. And syempre, bakit po ka-bowler ako? Syempre because I'm a bowler and a basketball player. Syempre, yung mga di po nakakilala, yun ako po si ka-bowler. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po ang panonood nyo para makilala nyo po yung mga iba ko pang kasama ng mga atletang lumalaban para sa Pilipinas. Sa 22 athletes na lumahok po dyan sa Paris Olympics, ay may 3 atleta po tayo na nagwagi ng medalya. Unahin na po natin ang ating mga boxers. 2 lady boxers na si Ma'am Ira Villegas. Kuha po siya ng bronze sa boxing women 50 kg. At the same time, nanalo din po si Ma'am Nesty Petesio ng bronze medal sa 57 kg boxing din po. Congrats po sa inyo Ma'am Nesty and Ma'am Ira. Shoutout po sa inyo. Sana po mapanood nyo to. Pagka dumaan po sa page nyo to or sana po mapanood nyo. Shoutout po sa inyo. Good luck po sa mga upcoming competitions nyo po. Basta larangan ng boxing mga ka-bowlers. Unang-una dyan si Onyok Velasco. Nung silver po siya 1996 Atlanta Olympics. Congrats po sa inyo. At yung mga ibang male boxers po natin ngayon, sila Carlo Paalam, sino pa ba yung iba? Basta yun, maybe hindi po ngayon yung time nyo, baka po sa susunod, mag-medal po ulit kayo. So, congrats po sa inyo. At syempre, yung pinaka-naunguna po sa ating Philippine team ng Olympics po ay syempre, si Sir Carlos Yulo, na nakakuha po ng 2 gold sa men floor exercise at syempre sa men vault. So congrats po Sir Carlos Yulo. So ito, pakita natin yung papakita ko po yung shoutout niya sa akin. Napalabas ko na po ito ng previous vlog ko. Pero gusto ko lang po pakita ulit at i-flex po talaga na shoutout niya po ako noong 2023 dun sa Malacanang. Pakita natin. Welcome back mga ka-bowlers. Yung Paris 2024 Paralympics ay gaganapin po sa August 28 to September 8, 2024. So malapit na po yan. So mga next week mag-i-start na po yan. So sana po suportahan niyo po mga atleta po natin dyan na ipapakilala ko po maya-maya lamang. Gusto ko pong manumbalik po sa history po ng mga nag-medal po dyan kasi ang medal lang po natin dyan ay noong 2000 tsaka 2016. So nakakadalawang medal pa lang po tayo sa Paralympics. Sa pangunguna po ni Ate Adeline Dumapong. Hi Ate Ads, shout out po. So si Ate Adeline ay nanalo po sa Sydney, Australia nung October 18 to 29 sa Sydney, Australia 2000. Ay nag-bronze medal po siya, Paralympic Powerlifting. Congrats po Ate Ads. Ikaw po talaga yung inspirasyon ng mga bawat atletang may kapansanan po na nag-medal po, kayo po kauna-unahan. At syempre dahil sa kagagawa nyo na po yun, sa effort nyo, tuloy-tuloy po ang pagtulong nyo sa mga iba pong mga naka-wheelchair o sa mga ibang disability athletes pa po na gustong mangarap din na tulad po ng narating nyo. At syempre, narating din po yun ni Ate Josephine Medina na isang aking matalik na kaibigan din po na nanalo po siya noong sa Brazil 2016, Rio, Brazil Paralympics. Ano po siya mga sinabi noon? Pasensya na po, ang init. Sabi niya, today, I did not win for myself. I won for my country. I won for the Philippines.
I come from a third world country, so playing a European country is difficult for us. So lumaban po talaga yung mga atleta po talaga natin na sumasabak sa Paralympics. Ibang level po talaga. Si Ate Josephine na Filipina table tennis player was not expecting to win the bronze in the women's single class 8 on Monday. So nung September 12, 2016 at the Rio Center Pavilion 3. But she overcame Germany's Julian Wolf 3-0 to claim the Philippines' first medal at Rio 2016 and only the second ever in the country's Paralympic history. Palakpakan tayo kay Ate Jo na matalik ang kaibigan. Kaso, sa hindi inaasahan po, noong 2021, September 2, ay si Ate Josephine na bronze medalist dies at 51 years old. Sana mayapa pong Ate Josephine, marami ka pong natulong sa aming lahat. Isa ka pong inspirasyon ng bawat atletang Pilipino. Hindi lang po siguro kami mga kapansanan, pero sa buong Pilipinas po na gusto pong maabot yung tugatog ng medalya sa Olympics, mga international events. So si Ate Josephine po ay isa sa mga talagang best ever athlete and talagang napakabait na kaibigan ko po niyan. Nga lang po, binawian po siya noong September 2, 2021. Gusto ko pa rin pong ipakita po sa inyo, yan yung mga ano namin, yung mga convo po namin noong May 16, 2018 na talagang napakabait niya at kinakamusta niya yung bowling team ko, kinakamusta niya ako. So talagang ano yan, lagi po kami magkasama ni Ate Jo pag may mga international competition po kami before sa SEA Para Games tsaka sa mga Asian Para Games. Nakakasama ko po gumala yan si Ate Jo. Kaya nakakamiss ka, Ate Jo. Sobra. Tsaka noong August 10, 2019, meron din po kaming conversation na kinakongrats ko siya kasi hindi lang naman sa Paralympics, hindi lang naman sa mga SEA Games, sa mga tour ng mga table tennis tour na nalalo lagi si Ate Jo. Kaya nag-chat ako sa kanya. Then, dinededicate na talaga yung panalo niya sa bawat atleta sa buong Pilipinas. At syempre, sana mabasa nyo to na ma-inspire po tayo. And yun, katas po talaga yun ng consistent niya and hard work and training. Yan po yung sinasabi ko sa kanya before. At inspiration po siya ng bawat Pilipino. Makuha niya po pong tanungin kasi concerned po talaga siya sa team din namin. And siguro ganun lang po talagang kaibigan si Ate Jo na madali po siyang lapitan, madali siyang kausapin. Pray nyo, may dalis na siya ng Paralympics talaga ng tugatong pero mababa lang po talaga yung ano niya. Yung humble lang po talaga siya. Commercial muna tayo mga kaballers. So suot ko po ngayon yung kaballer shirt na pinibenta po namin. 350 each. And sana po ay tuloy-tuloy po supportahan nito kasi talagang gagawa po kami, ako, ng charity po. Hopefully sa December. So maraming salamat sa mga taga Davao, Camarines Sur, Cebu na mga umu-order po sa amin. Through JNT, napapa-ship po namin yung mga damit kahit sa lupalop po ng Pilipinas. So maraming salamat po mga kaballers. So, hindi talaga, kaya nagpalit po ako ng ano. So, yan. Ano ba nakalagay dyan, love? Be inspired and motivated. Yan, so, sana maging inspirasyon at magkaroon po kayo ng motivation sa mga vlogs ko and sa mga contents ko na ngayon, ang content ko po ay pagpapakilala po at pagpupugay sa mga bawat atletang Pilipino na lumalaban para sa Pilipinas. So, once again, yung Paris 2024 Paralympics ay, ang meaning po nun ay the 2024 Summer Paralympics, yan, lalabas natin sa screen, also known as the Paris 2024 Paralympic Games and branded as Paris 2024 is the 17th Summer Paralympic Games, an upcoming international multi-sport parasports event governed by the International Paralympic Committee to be held in Paris, France from August 28 to September 8, 2024. So mga kaballers, yan po ang pinaka highest tournament na talagang inaabot po ng bawat Pilipino, ng bawat atletang may kapansanan niyang Paralympic
games na po na yan. Unfortunately, yung bowling ay wala pa po dyan. Pero sport na po siya before. And hopefully, yung bowling ay mapasama naman po sana dyan sa Olympics na yan at sa Paralympics. Sa future sana. Yes! Habang medyo kaya-kaya ko pa po mag-bowling, sana magkaroon po ng Paralympic. Ma-include po ang bowling na sport. Promote ko na din po. Sa Hong Kong, may laro po kami dyan sa January 2025. And hopefully, matuloy po yan. And ayan po yung namin, tournament. Sana supportahan nyo po. Mga ka-ballers, ano ba ang ibig sabihin ng para-athlete? Syempre, ang meaning po ng para-athlete ay ito. Ilalabas ko po sa screen. Thank you po sa Google at sa Wikipedia sa mga nakukuha ko pong mga information po na nasasabi ko po sa inyo. So, nasa Google naman po lahat yan. Pero nagiging tuloy lang po ako para ma-share po ito dahil ako po ay isang PWD athlete din at talagang lumalaban para sa Pilipinas din. Katulad ng mga binabanggit ko po sa inyo ng mga espesyal na tao. Ito nga po yung meaning. A para-athlete is an athlete that has a disability or impairment that makes them eligible to compete in para-sport. The ultimate goal for many para-athletes is to represent their country at a Paralympic Games. Sana po tayong mga Pilipino, suportahan lang po natin ang bawat atletang manlalaro. Dasal, pagmamahal sa mga atleta po natin na grabe yung sipag at tiyaga at dugot pawis, sakripisyo na ginagawa po ng mga bawat atleta. Regardless sa mga personal na problema sa buhay, yung mga karanasan na personal. Pero pag nandun na po kami sa labanan, hindi na po namin iniisip yun. Ang iniisip lang po namin, ang bandilang Pilipinas. Yung blue, yung red, yung yellow na flag po natin. Anyway, ako ganun po talaga ako. Yun lang po. And lalaban lang po ako. Kaya ako, hindi po ako titigil. Win or lose, lumalaban po ako. Sa pamamagitan ng suporta nyo, malaking bagay na po sa amin yun. Sa susunod na sasabihin ko po, papakilala ko po ang mga kasamahan ko dyan na para-athletes na magko-compete po dyan sa Paris Paralympics. Pasensya na po mga ka-ballers, pawis ako, ang init talaga. Oh my God! So anyway, ipapakilala ko na po ang mga para-athletes po na magko-compete po dyan sa Paris Paralympics 2024. Siyempre, pangungunahan po ito ni Ate Agustina Bantilok ng para-archery. Yan, lalabas po natin yan. Siyempre, sabi dito, the Philippines entered one archer into the games after Agustina Bantilok qualified through bipartite commission invitation in the women's compound event. Bantilok is also qualified by achieving the minimum qualification standard, MQS. Bantilok is the oldest competitor of the delegation at 55 years old. Ate Agustina, you are amazing. Athletics naman tayo, para athletics. Siyempre, pinangungunahan po yan ni Kuya Gerald Mangliban at ni Ate Sandy Asusano. So, Philippines qualified 2 athletes in the games. Gerald Mangliban was qualified after winning a gold medal in the men's 400 meter T52 and silver in the men's 100 meter T52 in the 2022 Asian Para Games in Hangzhou, China. Meanwhile, Filipina javelin thrower si Ate Sandy Asusano will make her Paralympic debut and will represent the country in the games. In the 2024 World Para Athletics Championships held in Kobe, Japan, Asusano finished in 4th place in the biennial event. Ang wini-wish po namin sa inyo, maka-gold po talaga. Go for the gold po tayo. Malay natin, di ba? Kumbaga may kasabihan nga tayo, bilog ang bola. Although wala namang bola itong athletics at wala rin bola yung para-archery. Pero ganun pa rin naman po talaga yung ng buhay. Minsan panalo, minsan talo, minsan nasa taas, minsan nasa baba. So malay natin, kayo naman po yung mag-gold, no? So we wish po namin yan sa inyo. Siyempre, our very own Ernie Gawilan ng swimming. At siyempre, si Ate Angel Autumn ng swimming din. Grabe, pakita ko yung mga picture nila. So dyan pa lang, tapos na ang boxing. Grabe, sobrang paano kayo hindi ma-inspire sa mga swimmers natin, di ba? The Philippines qualified 2 swimmers, 1 man and a woman, 1 woman, to compete at the games by achieving the MQS allocation slots. This will be Gawilan's 3rd consecutive Paralympics participation, having taken part in the 2016 and 2020 editions.
So sana po mag-medal kayo, Brother Ernie, tsaka si Ate Angel. Good luck po ah. And tatry ko po tawagan si Ernie maya-maya lamang. So last but not the least ay si Kuya Alin Ganapin. Kapareho ko yan. I'm not sure lang kung inborn siya or ano kasi hindi pa kami nag-limit nito ni Kuya Alin Ganapin, pero grabe, para taekwondo player natin. Nagte-taekwondo pero one hand lang siya. Philippines entered one athlete to compete at the Paralympics competition. Alin Ganapin qualified for Paris 2024 after winning the gold medal results in his class. Through the 2024 Asian Qualification Tournament in Tai'an, China, Ganapin have qualified previously for Tokyo 2020 but was unable to compete due to contracting COVID. So ngayon, babawi si Kuya Alin sa Paris. Kung sa Tokyo, hindi po siya nakalaro. I'm sure gigil na gigil to si Kuya Alin na itaas ang banderang Pilipinas. At I'm sure lahat po silang mga binanggit ko ng mga players ay talagang gustong-gusto pong manalo at talagang dugot pawis ang puhunan nila dito. And syempre, bukod sa mga players, gusto ko pong kudos po sa lahat ng mga coaches. Strengthening, conditioning coach, lahat. Congrats din po sa inyo and mabuhay po kayo. Shoutout ko po yung mga kakilala kong coaches, sila Coach Tony ng para swimming, Coach Joel Dariada, tsaka si Coach Buen ng para athletics na naging coach ko po before. Good luck po sa inyo dyan. And syempre sa lahat po na nabanggit ko na sports na kalahok po dyan sa Paris Paralympics. Sana po ay lahat po kayong mga coaches ay talagang mas mag-focus pa and gawin nyo lang po yung best nyo para sa Pilipinas, para sa mga atletang may kapansanan. Maraming salamat po sa inyo sa mga coaches. And sa officials po natin, syempre, Philippine Sports Commission, headed by Richard Bachman. Syempre, sa mga commissioner natin, sila Mambongku, baka may makalimutan ako commissioners.